Grabe, sobrang ganda talaga dito guys at ganito talaga yung itsura dito kapag tuwing umaga at maririnig mo talaga yung tunog ng mga hayop katulad ng manok, yung mga ibon guys, ganyan katahimik dito. Kapag umaga guys, makikita mo talaga yung sikat ng araw at kapag hapon naman, makikita mo rin yung paglubog ng araw. Ganyan kaganda dito. Yung pinag-aabalahan ng mga tao dito guys, umagang umaga pa lang ay magising na yan sila ng maaga. Pagkatapos yung una nilang gagawin, yung mga alaga nilang hayop guys, papakainin na nila yan at pagkatapos silang mapakain yung mga alaga nilang hayop ay pupunta naman sila sa bukid at magtanim naman sila. Ito naman yung itsura sa likod ng bahay ng kapatid ko. Ayan yung mga tanim nila, yung mga kamote. Ito kasing kapatid ko guys, napakasipag nito at mahilig talaga to magtanim. Nung dati guys, nung pumunta ako dito sa kanila, kasi medyo matagal-tagal na rin kasi ako nga hindi nakabalik dito at ngayon lang ako nakabalik ulit. Dati nung pumunta ako dito, ang dami nilang tanim, yung mga mani guys, mais, kamote at yung mga gulay. Kaya kapag nandito ka talaga sa bukid at mahilig ka naman magtanim, kaya yung problemahin mo lang dito ay yung bigas lang. Fast forward, hapon na pala to guys at pauwi na nga kami. At dumaan din kami dito sa isa kong kapatid na lalaki kasi nga yung kapatid ko na nagpapabinya guys, meron siyang pinadala na ulam para sa kapatid ko na isa kasi nga hindi nakapunta yung kapatid ko doon kasi nasa trabaho kaya pinadala na lang niya na ulam. At nauuhaw din kasi kami guys kasi medyo malayo-layo din kasi yung nilakad namin kaya uminom na din kami ng malamig na tubig. Yung naibigay na nga namin yung ulam na pinadala ng kapatid ko at nakainom na rin kami ng tubig ay dali-dali kaming bumaba para makasakay na kami ng jeep kasi hapon na kasi yan guys, baka hindi kami makasakay ng jeep medyo malayo pa naman yung uwian ng iba kong kapatid kasi Kananga pa sila. Nung nakarating na kami sa highway ay nag-antay lang kami saglit ng masasakyan namin at mabuti na lang hindi nagtagal may dumaan na jeep at nakasakay na nga kami. Kasi etong mga kapatid ko guys, dadaan pa kasi to sa bahay namin dahil nga nandun nga yung mga anak nila iniwan. At nung nakarating naman kami sa bahay ay agad umalis din yung mga kapatid ko dahil nga mag-alas 5 na yun ng hapon guys nung nakarating kami sa bahay at babiyahe pa sila papunta dun sa Kananga at ilang sakay din kasi yun papunta sa Kananga guys kaya nagmamadali na din sila kasi nga meron silang dalang bata at magabi na din kasi. At ako naman guys, yung ginawa ko naman, ayan ininit ko naman tong lutong ulam na pinadala ng kapatid ko. Pinadala naman niya ako guys ng baka na lulutuin pa at saka konting karning baboy na lulutuin pa din kaya nilagay ko na muna sa ref at yung ginawa ko na lang, ayan ininit ko na muna yung mga ulam na pinadala niya sa akin na luto na at para makapaghapunan na din kami. Fast forward, kinabukasan na nga to guys at nilabas ko naman sa ref etong baka na binigay ng kapatid ko kasi nga lulutuin ko to gayon guys at yung gagawin ko dito na luto itong sabaw kasi nga masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. Yan lang muna, bye!